Magandang araw mga kababayan. Nako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. President Marcos talagang narinig ang sigaw ng taong bayan. Kailangan na talaga ng pangil para tapusin ang mga kabulastugan ng mga abusado. At matinding buwelta ni Senator Ping Lacson sa mga pinapakalat ng mga alipores ni Duterte. At nako, abangan nyo din to mga kaibigan. Willie Revillame, sinupalpal at binunyag ang kayabangan. Matapos umasang mananalo itong si Willie Revillame, abay matindi umano ang pagkadismaya ni Revillame na siya daw ang ating sinayang na senador. Kaya naman sinoplak ang kayabangan umano at pagiging ambisyoso ni Revillame na maging senador. Samantala, pinapakalat ng mga alipores ni Duterte na panalo na ang VP Duterte, ang ating VP Sara Duterte sa impeachment dahil sa dami ng kanyang kaalyado. Lalo pat nananawagan pa itong si Marcoleta ng debate kung dapat bang ituloy ang impeachment ni Sara. Kaya naman may matinding sagot at buwelta si Senator Ping Lacson sa mga bias na senador. At abangan nyo mga kababayan yung matinding birada ni Pangulong Marcos. Ultimatum na ba ito sa mga Duterte? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, paki-like muna ang ating video, paki-share at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin po muna natin ito itong matinding birada ni Senador Ping Lacson. My position remains the same, hindi magpapalit. Although sinasabi ng marami, yung ebidensya, dapat evidence-based. Tama. Pure and simple. Hindi pa, okay, may kasama na doon siyempre yung emotion, yung alliances, kung sino yung kakampi. Pero at the end of the day, sitting as a judge, dapat talaga ebidensya. Kaya ang lagi ko in-advise sa prosecution team, kung gusto niyo makakuha ng conviction at makakonvince ng at least 16 senators to convict, pagtibayan yung ebidensya. Kasi kami, kasi nakakahiyaring magpaliwanag sa publiko na nag-convict ka na kapos naman sa ebidensya. Kita-kita naman yung naging batayan mo. Sariling interes at saka yung sariling yung mga kung kanino ka nakaalay. Samantalang kung napakabigat naman ang nakitang ebidensya kasi I'm sure, kaya kita-kita na napakatibay ng ebidensya, bakit ka mag-a-acquit? So para nagutan mo yun sa mga tao, di ba, sa publiko. Pero so dapat talaga atin na lang yung ebidensya, wag yung kung ano, wag ma-distract. Sabihin na natin sa kung sino yung kakampi o kung sino yung hindi kakampi. Ayun mga kaibigan, sana lang mahawa itong mga bias na senador dito sa prinsipyo ni Senator Ping Lacson. Kaya buti na lang mga kaibigan nakabalik at nanalo itong Senator Ping Lacson at yung mga iba pang senador na ang tinitingnan is ebidensya. Hindi yung una pa lang meron ng hatol na kakampihan talaga itong si VP Sara kahit pa hindi nakikita o hindi pa nila nakikita yung ebidensya. At yung iba naman ay halatang hinaharang na. Ang gusto pa debate. Ang gusto ayaw ituloy yung impeachment. Grabe halatang halata So ibig sabihin, sandali partner, regardless of political affiliation ngayon, kung ano yung appreciation mo sa evidence that will come out later on in the impeachment trial, tingin nyo masisway ng public opinion yung kanilang mga desisyon just in case, di ba? Kung sinabi nyo lang, just in case overwhelming ang evidence at napapanood sa buong Pilipinas, talaga mararamdaman kung sino yung talagang looking the other way around. Di ba? Sa totoo yun. Yun ang dapat pumasok din sa isipan namin bilang senator judges. Of course, ang realidad, hindi mo mayalis kung talagang malapit na alay. Siyempre, bias na yung kanyang pananaw. Pero hindi dapat ganoon. Dapat talaga, ang tingnan namin yung responsibilidad sa mga mamamayan, sa publiko. At kung wala naman talaga ebidensya o kaya kapos ang ebidensya, not enough to convict, maski sino pa yung kakampi mo, huwag ka mag-convict. Kasi nakakaya naman sa sarili mong kitang-kita na nga na walang ebidensya, maipakita yung prosecution team magko-convict ka pa rin. Sen, anong reaksyon nyo doon sa sinabi ni Vice President Sara na gusto niya ng bloodbath dito sa impeachment trial na ito? She's her father's daughter. So sa akin talaga, pagka nag-uusap kami yung mga nakausap ko, yun lang naman pamantayan namin Gawin natin truly independent yung Senado. Gawin natin transparent. Saka medyo taas natin yung antas, Gawin natin competent at saka credible. Hindi po pwede yung parang nakikita ng madlang people na walang ginagawa o kaya puro katatawanan na lamang. Huwag ganon kasi parang reflection na ng leadership ng buong bansa. Ayun mga kaibigan, maraming salamat Senator Ping Lacson, which is totoo naman. Aminin na natin mga kababayan, itong tatlong nagdaan na taon na to,
talagang nakakatawa eh. Yung kay Robin Padilla, 'di ba mga kaibigan? Pagdating sa interpellation, 'di ba? Talagang na-expose kung gaano kababa yung comprehension niya sa mga bagay-bagay, 'di ba? Maraming beses 'yan eh na may pagkakataon na ganyan eh. Kaya nasasabihan tuloy yung mga artista, wag na kayong tumakbo. Which is hindi ako agree doon mga kaibigan. Hindi porket artista wala na silang karapatan. Tulad nito ni Ipe. Ito talaga, buti na lang hindi nanalo eh. Hindi sa pagiging artista. Ito malala, di ba? Ito yun mga kaibigan, kaya ako sinabi na hindi porket artista ka, ay wala ka ng karapatan maging senador o maging public servant. Hindi ho yun, di ba? Hindi sa pagiging artista, tulad ng pinapakalat nito eh. Sabi niya, porket ba artista kami, hindi na pwede kaming maglingkod sa taong bayan, tumulong. Abay, tumulong ka kung gusto mo, di ba? Pero kasi, ang ayaw namin, alam naman namin eh, incompetent ka eh, di ba? Tapos, ang sinasabi niya ngayon mga kababayan, di ba? Siya daw ay sinayang nating senador. Kaya naman, eto, matinding birada ng kapwa niya, artista. Eto mga kaibigan, si OG Diaz, di ba? Alam naman natin, isa siyang kakamping, di ba mga kaibigan? Pero, hindi ko narinig kay Mama Ogs na minura niya, binastos niya, binalahura niya ang ating Pangulong Marcos o ating gobyerno. Hindi katulad sa mga alipores ni Duterte na ang lakas magmura. Siraan ng Pangulo, tinatawag na bangag, adik at kung ano-ano pa. Yan yung pinagkaiba mga kaibigan ng constructive criticism. Yan yung ginagawa ng mga kakamping sa ating Pangulo. Constructive criticism. Yan yung malaking pinagkaiba nila sa mga pro-Duterte. Kumbaga, intelihente kumpara sa bayolente. Pero ito mga kaibigan, napakinggan natin. Mayabang pala to mga kaibigan. Buti na lang talaga, hindi nanalo. Pangit na ugali, nanunumbat ka sa ere. Na parang, ito naman, pag magalit, parang para akong staff niya Nasanay na sanay ang binubugahan niya tuwing may galit siya. So yung akin, parang may history ako sa iyo eh. Hindi maganda yung memory ko sa iyo eh. So itong isa si Willie, hindi niya rin nakalimutan. Hindi niya ako nakalimutan sumbatan sa ere. Kaya nung sinumbatan niya ako, ayan, pumunta yan sa akin. Binigyan tulong. Binigyan ko. Tapos ngayon, tinitira mo ko. Sabi ko, ha? Bakit yung hindi kita, sabi ko, hindi kita tinitira. Sinisita lang kita. No, na may mali yung gano'n na sa ere, bubulyawan mo yung mga staff. Tapos yung ang dami-dami yung mga kumbaga parang glitches din na nagagawa na sandali lang, bakit mo ginaganon yung mga tao? Bakit ang ganun ka sa tao na manunumbat ka? No? So parang hindi rin ako naiba pala. Kaya sinabi ko, nanunumbat ka sa binigay mo sa akin. Yung ibinigay mo sa akin, dahil ibinigay mo sa akin sa harap ng maraming tao, i-donate ko na lang sa Kasuso Foundation. Tapos sinabi ko din na ang dami ko rin namang alam sa'yo, pero hindi ko nilabas. Pwede ko ba rin isumbat sa'yo yon? Well, naintindihan ka namin. Baka kung sabihin mo yan o kaya ibunyag mo baka magkaroon ka pa ng mga legal issues dyan. Pero yun nga mga kaibigan, di ba? Nanunumbat tulad na nga lang ngayon, di ba? Siya daw yung sinayang natin na senador. Huwag mo kong kwentahan kasi pag nagkinuwentahan mo, kukwentahan din kita. Pero dito kasi, sa entertainment, di ba, kung nakakapagpasaya ka ng mga tao, kung nakakatulong ka, nagbibigay ka ng kasiyahan, ng mga ayuda on air, pwede good. Pero, pagdating sa politics, sa dilit, ang Senado ay hindi lang pagtulong. Ang Senado ay paggawa ng batas. Ngayon kung sasabihin mo, ang dami-dami ng batas Tapos hindi naman na-implement. Sa dami nga ng batas, wala ka nga masabi ni isang batas doon sa dami ng batas na yun, ha? So, parang sino ka para sabihin ang dami-daming batas? Ginagawa yung retirement yung politics, na ginagamit yung politika, porque kilala kayo. Kala nyo, porque kilala kayo, iboboto kayo ng tao. Kala nyo, kapag nakapangiti nyo sila, kinikis nyo sila, hinahag nyo sila, iboboto na kayo, 1 vote agad yun. Hindi ganun ang politics. So wag nating daanin sa patawa, sa pamimigay ng pagpapaagaw ng kung ano-ano. Dapat magpakitang gilas ka rin, yung ilabas mo rin yung utak mo, hindi lang puro puso. Utak mo ilabas mo para maramdaman namin, ay, ang talino pala nito. Aba, hindi ko naisip yung naisip niya.
Aba, ang bongga naman ng suggestion niya para sa bayan. Yung ganon, hindi yung, pag nandun ako sa Senado, pag nag-away-away sila, hooray! Hep hep hooray. Oo nga no, nakakatawa. Talagang kung eto nanalo, nako. Lalong bababa yung kalidad ng Senado natin. Nakakatawa. Buti na lang talaga hindi nanalo to eh. Tandaan natin mga kababayan, nagiging kasanayan kasi natin yung quote-unquote na buti pa siya tumutulong, ikaw, ano ba nagawa mo? Hindi ho ganun eh. Alam nyo mga kaibigan na nagpapasalamat tayo sa mga tao na talagang tumutulong sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga nangangailangan talaga. Talagang pinapalakpakan dapat yan. Pero sana tingnan natin ng mabuti. Ito bang mga to tulad ni Willie Revillame, pagtulong talaga? Kung ito pagtulong, bakit ka tatakbo sa Senado? Sige nga ho, para tuloy, nalalagyan o napipinturahan yung pagtulong mo, di ba? Na parang ang lahat ng ginawa mo ay may kapalit. Di ba? Humihingi ka ngayon ng kapalit. Tutulong ka, kapalit ng boto nila. Which is hindi talaga maganda mga kaibigan. Lalo na alam mo naman sa sarili mo na wala kang kakayahan bilang maging isang senador. Incompetent ka talaga. Yun naman po talaga yung totoo dun eh. Unang-una pa lang pinakita mo na hindi ka talaga bagay dyan sa pagiging senador. At huwag ka magtago doon sa sabihin mo na porket ba artista ako? Hindi sa pagiging artista. Dahil lang talaga wala ka talagang kakayahan maging isang senador. Yun lang po yung totoo doon. Kaya naman mga kaibigan mapunta tayo dito sa ating Pangulong Marcos. Dahil yun naman po talaga di ba? Kung incompetent ka, talagang dapat ka talaga matanggal sa gobyerno. Kasi anong gagawin mo? Di ba? Kung hindi ka pasaway dyan, magnanakaw ka lang. Di ba? Kung wala ka talagang magandang gagawin. Kaya eto mga kaibigan, pakinggan nyo itong matinding birada ng ating Pangulong Marcos. Nako, maganda to. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng mas marami pang opisyal ng gobyerno ang matanggal sa pwesto kasunod ng isinasagawang performance review sa kanyang gabinete. Sa isang panayam, sinabi niyang may mga opisyal nang tinanggal dahil sa mga napatunayang irregularidad at mababang performance. Binigyang diin ng Pangulo na hindi sapat ang mga paliwanag at ang mahalaga ay ang aktwal na resulta at serbisyo sa taong bayan. Tiniyak pa nito na agad niyang aalisin sa pwesto ang sinumang mapatutunayang hindi gumaganap ng maayos na tungkulin. Sa kaugnay na ulat, sinabi ng Malacanang na maaring masuspindi o masibak pa ang ilang opisyal dahil sa questionableng 1.4 billion pesos na land acquisition ng OWA. Ang nasabing issue ang naging dahilan ng pagkakatanggal kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang nasabing transaksyon na hindi umano inaprubahan ng OWA Board of Trustees. Ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? O ito, nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Sa ginagawa namin performance review, yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o corrupt, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Palakpakan mga kaibigan, yan talaga ang hinihintay natin, magkaroon ng pangil talaga itong Pangulong Marcos, di ba? Para syempre, para patalsikin na itong mga abusado na mga nagtatrabaho dito sa gobyerno natin. Alam nyo mga kaibigan kung pwede lang sana na hindi na dumaan sa impeachment trial itong si BP Sara Duterte. Ito na sana yung una niyang tanggalin Sa tingin nyo, pabor ba kayo doon, na una niyang tanggalin. Si Bakin na yan, di naman nagtatrabaho yan di ba? Puro lang paninira. Yun, sinibak. Again mga kaibigan kung itong performance review ang pamantayan at batayan para makita kung sino yung mga walang ginagawa dito sa gobyerno natin. Abay, mauna na dapat tanggalin o sibakin itong vice presidente natin. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below mga kaibigan At again, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.